Gaano ka katapang sa pagharap sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng takot? Bilang isang tao, normal sa atin ang makaramdam ng takot at pangamba. Ang iba ay nakasanayan na ang takot, ngunit sa iba na unang beses pa lamang mararanasan ang isang nakakatakot na bagay. Paano nga ba ito dapat harapin? Dapat ba itong labanan o takbuhan na lamang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo. Isa ako sa mga nakasubaybay palagi sa inyong YouTube channel, maging sa inyong second channel na Kaistorya. Kaya naisip ko na mag-share na rin ng isang kwento ng katatakutan na na-experience ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Malia. 27 years old at nagtatrabaho ako ngayon sa isang BPO company. Bago tayo pumunta sa exciting part ay sasabihin ko muna kung paano nangyari sa akin ang tinutukoy kong nakakatakot ko na experience. 4 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Pangalawa ko, 3 kaming babae at ang bunso namin ay ang nag-iisang lalaki. Sa family namin ay tulungan kami, kaya lang ay may mga pagkakataon na parang masyadong umasa ang family ko sa akin. Dahil sa ako ang may pinakamalaking sinasahod sa aming magkakapatid. Kapag may kailangan sila ay sa akin sila humihingi. Sa akin ay walang problema yon. Way ko na rin yon para makabawi sa sakripisyo ng mga parents ko. Lalo na noong nag-aaral pa ako. Bigay lang ako ng bigay. Madalas ay hindi ko na nabibili ang mga gusto ko dahil sa pagtulong ko sa pamilya ko. Isinantabi ko muna ang mga pangangailangan ko kasi gusto ko na sila ang inuuna ko. Lalo na at nag-aaral pa ang bunso namin ng time na yon, Papa Dudut. Nang mabuntis ang pangatlo kong kapatid at nanganak siya ay mas lalong nadagdagan ang mga pasanin ko, Papa Dudut. Habang buntis kasi ang kapatid ko ay doon na siya tumira sa bahay ng parents ng nakabuntis sa kanya. Ang problema ay tamad yung nakabuntis sa kapatid ko. Walang maibigay sa kapatid ko kapag kailangan na magpa-check up. Kaya sa akin lumalapit ang kapatid ko. Kahit nang manganak siya, Papa Dudut, ay walang nailabas na pera yung lalaki. Ako at ang kapatid kong panganay ang nag-ambagan sa pambayad sa bills sa ospital. Kinausap ko yung lalaki after manganak ng kapatid ko. Sinabi ko na dapat ay maghanap siya ng trabaho. Sabi niya ay maghahanap na siya. Maayos kaming nag-usap kaya umasa ako na tutuparin niya ang sinabi niya. Pero noong 5 months na ang baby ng kapatid ko ay umuwi siya sa bahay na umiiyak at kasama niya ang anak niya. Dala na rin niya ang mga damit nila. Yun pala ay nahuli niya na may ibang babae ang nakabuntis sa kanya. Wala pa rin daw trabaho at siya na raw ang nahihiya sa magulang ng lalaki kasi palamunin sila doon. Galit na galit ako at gusto ko sanang sugurin yung lalaki pero pinigilan ako ni na mama at papa. Magsasayang lang daw ako ng pagod sa lalaking yon. Kaya sinuportahan namin ang kapatid ko sa desisyon niya na huwag nang makipagbalikan sa lalaking yon at palakihin na lamang ng mag-isa ang anak niya. Mas okay sa aming lahat yon kesa sa mas stress ang kapatid ko sa nakabuntis sa kanya. Dahil sa bagong panganak at hindi pa kayang magtrabaho ng kapatid ko, ay ako ang sumalo sa mga gastos ng baby. Nang pinabinyagan namin ang baby ko ay ako rin ang halos gumastos ng lahat. Pati savings ko ay nagalaw ko rin ng time na yon. Nasanay na ako na tumulong sa pamilya ko. Hindi ko rin naman sila kayang tiisin. Hindi ko kayang makita na nahihirapan sila. Pero dumating na ako sa point na napapansin ko na kapag may gusto akong bilhin ay kailangan ko pang sabihin yon kina mama at papa. Tapos ay palagi nilang sinasabi na huwag ko munang bilhin at unahin ko muna ang mga kailangan sa bahay lalo na sa baby ng kapatid ko. Ulit-ulit na nangyari ang ganon at nararamdaman ko na parang masyado ko nang napapabayaan ng pangangailangan ko. Kahit nga ang magjowa ay hindi pumapasok sa isipan ko dahil sa alam ko na mawawala ang focus ko sa family ko kapag nagkaroon ako ng boyfriend.
December noon, 1 linggo na lamang at Pasko na. Nakuha ko na ang 13th month pay ko na inilalaan ko sa pagbili ng bagong cellphone. Nabasag na kasi yung screen na ginagamit kong cellphone at mabilis na rin na malobat. Matagal ko nang pinaalam kina mama ang bala kong bumili ng cellphone at pumayag naman sila. Pero nang sabihin ko na nakuha ko na ang 13th month pay ko at bibili na ako ng cellphone ay kung ano-ano ang mga sinabi ni mama sa akin. Malapit ang Pasko, Malia. Baka wala tayong may paghanda kung bibili ka ng cellphone. Saka unahin mo muna ang diaper at gatas ng pamangkin mo, ang sabi ni mama. Pero matagal ko na pong sinabi sa inyo na bibili ako ng cellphone. Kasi halos hindi ko na magamit yung ginagamit ko sa ngayon. Turan ko. Uunahin mo pa ba yan kaysa sa Pasko at sa pamangkin ko? Mag-ipon ka na lang ulit at ipagpaliban mo muna ang pagbili ng cellphone. Masyado ka namang makasarili. Bulyaw ni mama. Ako pa talagang makasarili, ma. Sa kabila ng mga pagtulong ko, ganyan pa ang mga salitang maririnig ko sa inyo. Nasaktan na ako ng sobra kaya hindi ko na napigilang sumagot ng ganon. Aba Malia, dapat lang na tumulong ka sa amin dahil pamilya mo kami, ang wika ni mama. Alam ko po yun, pero ang sakit naman po yata na masabihan ninyo ako ng makasarili. Naiiyak kong sabi. Sumama ang loob ko kay mama, kinampihan pa siya ni papa kaya mas lalong sumama ang loob ko. Wala naman problema sa akin ang tulungan sila kahit minsan ay parang nakakalimutan ko na ang sarili ko. Pero sana sa pagkakataong yon ay mapagbigyan ko naman ang sarili ko. Hindi na muna kami nag-usap ni mama at ng pamilya ko. Ang bigat ng dibdib ko ng time na yon kaya naglabas ako ng sama ng loob sa kaibigan kong si Carla. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nasabi ko na parang hindi ko kayang magpasko na kasama ang pamilya ko. Alam mo importante na magkaayos kayo ng pamilya mo, pero kung hindi mo kayang mag-Christmas with them, sumama ka na lang sa amin. Doon kami magpapasko sa province ni Donna, ang sabi pa ni Carla. Pag-iisipan ko, matipid kong tugon. Bilisan mo ang pag-iisip kasi aalis na kami sa Makalawa. Mag-file ka na ng maraming leave kasi 1 week tayo doon, ang wika pa ni Carla. Sinabi ni Carla na kasama rin ang dalawa pa naming ka-work na sina Bea at Charlie. Si Charlie ay yung beke naming kaibigan, mas mabuti raw na magbakasyon ako para ma-refresh ang utak ko at makahinga ako kahit papaano. Wala naman daw problema sa gastos kasi titira kami sa bahay ni Donna at libre ang pagkain. Pamasahe at pocket money lang ang dadalhin ko. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Carla, Papa Dudut, na kapag decide ako na sumama na sa kanila ni Donna. Sa kapatid kong panganay ako nagpaalam at nagbigay din ako sa kanya ng pera para sa paghanda nila sa Pasko. Ang sabi ko ay dagdagan na lamang niya kung kulang. Nakiusap din ako na siya na ang magsabi kina mama at papa dahil hindi ko pa sila kayang kausapin ng time na yon. Tuwang-tuwa naman sina Carla nang sabihin ko na sasama ako sa kanila. Nag-impake na ako ng mga dadalhin ko at nagawa ko na ring makapag-leave sa trabaho. Hindi naman talaga ako nagli-leave kaya nagamit ko ang ilang araw sa leave para sa taon na yon. Habang sakay kami ng bus papunta sa probinsya ni Donna ay hindi ko maiwasang hindi isipin sina mama. Kahit papano ay nalulungkot ako nang hindi kami nag-uusap tapos ay aalis pa ako. Pero ayoko kasing mag-celebrate ng Pasko nang hindi kami magpapansinan. Magpapalamig muna ako at kapag okay na ang lahat ay ako na mismo ang hihingi ng sorry sa kanya para lamang magkaayos kami. Talagang kailangan ko lang huminga ng time na yon, Papa Dudut. Gabi na nang makarating kami sa probinsya ni Donna. Medyo malaki ang bahay nila, 2 palapag at may sariling kwarto si Donna sa itaas at doon kaming 4. Mainit ang pagtanggap sa amin ng pamilya ni Donna. Kasama namin sa bahay na yon ang nanay ni Donna, lola niya at ang 2 niyang kapatid na lalaki. Dahil sa pagod kaming lahat sa biyahe ay hindi na namin nagawang kumain at diretsyo na kami sa pagtulog. Umaga na nang magising ako at inaya na ako ni Donna na mag-almusal.
Nakita ko kung paano asikasuhin si Donna ng nanay niya at nainggit ako sa kanya. Hindi ko kasi yun naranasan sa mama ko, Papa Dudut. Oo, nagluluto siya para sa amin pero hindi kagaya ng nanay ni Donna na talagang inaasikaso siya na para bang bata pa rin si Donna. Malapit sa dagat ang bahay ni na Donna at tatawid lang ng kalsada ay mararating na ang dagat. After naming mag-breakfast ay naglakad-lakad muna kami sa dagat. Malamig naman ang hangin kahit tirik ang araw kasi December na. Umiwalay ako sa mga kasama ko para makapag-isip-isip. Nagulat na lamang ako nang lapitan ako ni Charlie. Tinanong niya ako kung bakit ako mag-isa at ang sabi ko ay naghahanap ako ng mga shells na pwede kong maiuwi bilang remembrance. Alam mo, may na-feel ako dun sa bahay ni na Donna. Ang bigat ng feelings, sabi ni Charlie sa akin. Okay naman para sa akin, ang aliwalas nga ng house nila kasi ang laki ng bintana. Turan ko. Ewan ko ha, malakas kasi ang vibes ko sa mga ganyan, ang sabi pa ni Charlie. Vibe saan? Tanong ko. E di sa mga ghost, sagot pa ni Charlie. Totoo ba ang multo? Sa movie lang ang mga multo eh. Ang natatawa ko pang sabi. Pinanindigan ni Charlie na may nararamdaman siyang kakaiba sa bahay ni na Donna, Papa Dudut. Aniya, kapag mabigat ang pakiramdam niya sa isang lugar ay automatic na may multo o kung anong elemento. Hindi nga lang daw ganon ka-active ang third eye niya. Kaya hindi siya nakakakita agad-agad. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Charlie dahil hindi ako naniniwala sa mga paranormal. Para sa akin, kapag namatay na ang isang tao ay hanggang doon na lamang ang buhay niya. Hindi siya magiging multo o kung ano paman. Sa unang araw namin kina Donna ay naging maayos naman ang lahat. Bago kami matulog ay nagkwentuhan muna kami. Na-open ko sa kanila ang problema ko at ang sabi nila ay walang mali na tumulong sa pamilya ko. Kasi kaugalian na yon nating mga Pilipino. Pero huwag ko raw kakalimutan ang sarili ko at itreat ko rin daw ang sarili ko paminsan-minsan para mas ganahan akong magtrabaho. Balance daw dapat ang pagtulong ko sa aking pamilya at sa aking sarili. Matapos ang seryosong pag-uusap ay isiningit ni Charlie ang topic tungkol sa mga multo. Sinabi niya sa amin na feeling niya ay merong multo sa bahay ni na Donna. Tama ba ako ng feeling ko, Donna? May multo ba rito sa house ninyo? Usisa ni Charlie. Hindi kasi ako lumaki rito, kaya hindi ako sure kung totoo. Pero sabi ni na Lola merong lalaki rito sa bahay na walang ulo. Hindi ko kasi yun nakikita. Sina Lola lang tapos si nanay. Tugon ni Donna. Sabi ko na nga ba tamang hinala ko. Sino daw yung lalaking walang ulo na yun? Tanong pa ni Charlie. Sabi ni Lola pinatay nung panahon ng Hapon. Dito daw sa lupa namin binaon ang katawan. Amerikano yata siya, ang sabi pa ni Donna. Ay, manon-nosebleed pala tayo sa multo na yun Saka anong ulo ba ang wala sa kanya? Sa itaas o sa ibaba? Pagbibiro pa ni Charlie na kinatawa naming lahat. Takot na takot silang lahat sa kwento ni Donna pero sa akin ay walang epekto dahil hindi naman ako naniniwala sa ganon. Sabi naman ni Donna sa pagkakaalam niya ay matagal nang hindi nagpaparamdam yung headless ghost na yon. Kaya wala kaming dapat na ipag-alala. Walang epekto ang kwento ni Donna sa akin at nagawa ko pa ngang makatulog ng mahimbing ng gabing yon. Nang sumunod na araw ay nagsiswimming kami sa dagat. Nagbaon kami ng mga pagkain para hindi kami magutom. Libre naman ang paliligo sa dagat doon at may mga lumang cottage din sa nagsaradong resort kaya doon na lamang kami kumain. Hapon na nang mag-decide kami na umuwi. Sa bahay pa ni na Donna kami magbabanlaw dahil wala nyon sa may dagat. Ako nang naunang naligo at hindi ko alam kung bakit habang naliligo ako sa banyo ay kinikilabutan ako. Hindi naman malamig ang tubig at hindi ko na lang yon pinansin at nang matapos ako ay sumunod na si Carla. Umakyat na ako sa itaas para magpatuyo ng buhok. Nakaupo ako sa isang monoblock chair at nakaharap sa electric fan habang tinutuyo ng tuwalya ang buhok ko.
Abala ako sa pagtuyo ng buhok ko nang makarinig ako ng yabag ng paa na pumasok sa kwarto. Malakas ang paglalakad na parang nagdadabog. Gawa sa makapal na uri ng kahoy ang sahig sa itaas kaya kapag may naglalakad ay dinig na dinig. Sigurado ako na si Charlie ang pumasok at naglalakad dahil ganon siyang maglakad. Mabigat ang paa ng baklang yon. "Bakla, naligo ka na ba talaga? Ang bilis mo naman. Nagwisik ka lang yata ng tubig eh," ang sabi ko ng pabiro sabay tawa. Wala akong nakuhang sagot pero naririnig ko pa rin yung yabag ng paa at ramdam ko na papalapit siya sa akin dahil palakas yun ang palakas, Papa Dudut. Paglingon ko ay nagtaka ako kasi wala si Charlie sa likuran ko. Mag-isa pa rin ako sa kwarto at ilang segundo akong nakatulala kasi hindi ko alam kung paanong nangyari na may narinig akong yabag ng paa sa likod ko. Pero walang tao. Habang nakatulala ako ay pumasok si Carla at tinawanan pa niya ako kasi para raw akong nahipa ng hangin. "Ano nangyari sa iyo, Malia? Nakatulala ka dyan?" turon pa ni Carla. "Si Charlie nasaan?" tanong ko. "Nasa banyo. Siya na ang sumunod na maligo sa akin. Binilisan ko na nga ang paliligo ko kasi malapit nang maghapunan," ang sabi pa ni Carla. "Wala bang umakyat dito sa inyo kanina?" tanong ko pa. "Paano kami aakyat? Basa tayong lahat kasi naligo tayo sa dagat. Ano ba talaga nangyayari?" Nagtataka na rin si Carla sa kilos at sinasabi ko. "Akala ko kasi may tao sa likod ko kanina. May narinig ako na naglalakad tapos paglingon ko ay wala namang tao," wika ko. "Naku, baka nagpaparamdam na sa iyo yung lalaking pugot ang ulo. Hindi ka raw kasi naniniwala sa kanya," pabirong pananakot ni Carla. "Baliw, hindi naman totoo yun eh, baka guni-guni ko lang," ang sabi ko. Kinatwiran kong guni-guni ko lang ang nangyari kahit alam ko sa sarili ko na hindi yun guni-guni, Papa Dudut. Malinaw sa pandinig ko yung yabag ng paa at hindi yon imahinasyon ko lamang. Ang palaisipan sa akin ay kung paano yon nangyari. Ayoko namang maniwala sa sinabi ni Carla na multo ang may kagagawa noon. Pagkatapos na maligo ng iba ko pang kaibigan na ikinuwento ni Carla sa mga kasama namin ang nangyari sa akin, pinagtawanan nila ako at sinabi na mukhang ako ang trip ng multo kasi hindi ako naniniwala. Tinawanan ko lamang sila at sinabi ko na kahit anong sabihin nila ay hindi pa rin ako maniniwala sa mga multo. To see is to believe pa nga ang naging katwiran ko. Paano ko magpakita sa iyo yung lalaking walang ulo? Maniniwala ka na? Tanong pa ni Charlie. "Siguro hindi ko alam eh. Saka paano magpapakita sa akin yung isang bagay na hindi naman totoo?" katwiran ko. Wala kaming kalam-alam na naririnig pala ng lola ni Donna ang usapan namin at sumingit siya sa aming pag-uusap. Sinaway niya kami na huwag nang pag-usapan ang lalaking walang ulo dahil baka muli itong magparamdam sa bahay nila. Matagal na raw itong hindi nagpaparamdam. Tumahimik tuloy kaming lahat. Sinisi ko ang mga kaibigan ko kasi sila ang nag-bring up ng topic na yon, Papa Dudut. Kinagabihan medyo mainit ang panahon. Nakahiga na kaming apat at nagkwekwentuhan. Nakabukas ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Hanggang sa biglang tumayo si Charlie at nagpaalam na maliligo ulit. Hindi raw niya kaya ang init at baka kapag naligo siya ay mawala ang init na nararamdaman niya. Buwaba siya, dala ang tuwalya at mga damit na pamalit. Nagpatuloy kaming tatlo sa pagkwekwentuhan nang buwaba si Charlie. Siguro ay 11:00 na noon ng gabi. Sobrang tahimik na ng paligid at kami na nga lang yata ang gising sa bahay ni Donna. Nagulat kaming tatlo nang marinig namin ang malakas at matinis na sigaw ni Charlie sa ibaba. Akala mo ay may naipit sa kanya na kung ano. Nagkatinginan kami at sabay-sabay na tumayo. Patakbo kaming lumabas ng kwarto at nakasalubong namin si Charlie na paakyat sa hagdanan. Maging ang nanay ni Donna ay napalabas ng kwarto sa pagiging iskandalosa ni Charlie. Namumutla si Charlie at nakatapis hanggang dibdib ang tuwalya kay Charlie at sa itsura niya ay mukhang kakatapos niya lamang na maligo. "Anong nangyari?
Bakit ka sumigaw bakla? Tanong ni Donna kay Charlie. Nakita ko siya. Yung lalaking walang ulo. Nanginginig sa takot na turan pa ni Charlie. Gino-joke time mo ba kami, Charlie? Tanong pa ni Bea. Hindi, nakita ko talaga siya. Palabas na ako ng banyo. Pagbukas ko ng pinto ay nakaharang siya sa dadaanan ko. Sagot pa ni Charlie. Donna, pumasok na kayo sa kwarto ninyo magkakaibigan. Kapag ganitong oras ay wag na kayong bababa. Wika ng nanay ni Donna. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Charlie, Papa Dudut, pero hindi naman siguro sisigaw si Charlie ng ganon kung wala siyang nakitang naging dahilan para matakot siya. Hanggang sa makapasok na kami sa kwarto ay nanginginig at namumutla pa rin si Charlie. Hindi ko makitang umaarte lamang siya at awang-awa pa nga ako sa kanya ng time na yon. Kinausap ni Donna si Charlie at pinadescribe nila kay Charlie kung anong itsura ng nakita niya. Nakasuot daw ng parang pangsundalo yung lalaki pero mukhang sinauna. Matangkad at wala nga raw ulo. Wala naman daw ginawa sa kanya, nakatayo lang. Pero yung makakita raw siya ng taong walang ulo ay talagang nakakatakot na. Donna, pwede bang umalis na ako bukas? Baka kasi makita ko ulit yung lalaking walang ulo. Hindi ko na carry. Takot na sabi ni Charlie. Hala, hindi ba plano natin dito na tayo magpasko? Paano na yun? Malungkot na wika pa ni Donna. Kaya nga, ang OA mo naman, Charlie. Hindi ka nga sure kung totoo ba yung nakita mo. Baka imagination mo lang. Natatawa kong sabi. Imagination ba yung nakita ko siya mismo sa harapan ko? At bakit ako mag-i-imagine ng ganun? Kung meron akong i-imaginein ay lalaking may abs, hindi lalaking walang ulo. Saka anong OA ako? Ikaw kayang makakita ng ganun? Baka maihi ka pa sa takot eh. Sana makita mo rin siya para maintindihan mo kung bakit ako ganito katakot. Inis na sabi ni Charlie sa akin. Tama na yan. Mag-aaway pa ba kayong dalawa? Saway ni Bea sa amin. Tumahimik na lamang ako at na-realize ko na hindi tama na sinabihan ko ng ganon si Charlie. Na-invalidate ko ang takot na nararamdaman niya. Pero hindi ko naman yun intensyon. Ang gusto ko sana ay pagaanin ang moment na yon pero iba ang kinalabasan, Papa Dudut. Nagalit patuloy si Charlie sa akin sa pagiging insensitive ko. Natulog na kaming apat, kinabukasan ng umaga kinausap ni Donna si Charlie at kinumbinse na huwag na itong umalis. Napapayag naman nila si Charlie, ang kasunod nilang ginawa ay pinagbati nila kami ni Charlie. At dahil alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-sorry sa kanya. Kinagabihan ay nagkasundo kaming apat na umaten sa simbang gabi para naman makapagdasal kami sa simbahan. Si Charlie ang naisip ko noon at baka raw kapag nagsimba kami ay hindi na magpakita sa amin yung lalaking walang ulo. Pagdating namin sa bahay ni Donna ay diretso na kami sa pagkain ng dinner. Kami na lang pala ang hinihintay. Habang kumakain kaming lahat kasama ang pamilya ni Donna ay kinausap kami ng nanay niya tungkol sa nangyari kay Charlie noong nakaraang gabi. Ang sabi niya ay matagal na raw na hindi nagpaparamdam yung lalaking walang ulo. Siguro raw dahil sa meron silang bisita at mga bagong tao kami sa bahay ay nagpapakilala sa amin yung lalaki na yon. Sa pagsasalita ng nanay ni Donna ay naramdaman ko na nagsasabi siya ng totoo, Papa Dudut. May takot sa mata niya. Noon daw ay halos araw-araw na nagpapakita sa kanila yung lalaking walang ulo. Namatay daw yata yun noong panahon ng hapon. Pinugutan ng ulo at doon nga sa lupang kinakatayuan ng bahay nila, ibinaon ang katawan. Masyado raw brutal ang pagkamatay nito kaya hanggang sa panahon na yon ay hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa niya. Baka raw hinahanap nito kung nasaan ang ulo nito. Pinayuhan din kami ng nanay ni Donna na huwag nang lumabas ng kwarto kapag alas 10 ng gabi. Ganong oras daw kasi madalas magpakita yung lalaki sa ibaba. Magdala na lang daw kami ng tubig sa kwarto namin para kapag nauhaw kami ay hindi na namin kailangan pang magpunta sa kusina. At kung gagamit raw kami ng banyo, huwag mag-isa. Dapat ay merong kasama. Humingi pa siya ng pasensya sa amin kasi imbes na maging masaya ang stay namin sa kanila ay nahaluan pa ng takot. Naku tita, huwag po kayong mag-sorry sa amin. Yung pagtanggap ninyo sa amin dito ay malaking bagay na sa amin. Hayaan niyo po,
kapag nakita ko ulit yung lalaking walang ulo ay hindi na ako sisigaw. Pipigilan ko na po, ang turan pa ni Charlie. Pagkatapos na kumain ay tumulong na kami sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Matapos yun ay nagpalit na kami ng damit at tumambay sa harapan ng bahay ni Donna. Sinabi ni Charlie na parang gusto niyang mag-inom para antukin kami. Bumili kami ng beer at chichirya sa malapit na tindahan. Doon na kami nag-inom sa kwarto ni Donna. Nakakatatlong beer na ako nang biglang tumawag sa cellphone ko ang nanay ko. Buwaba muna ako para sagutin ang tawag. Lumabas na rin ako ng bahay at umupo ako sa upuang kawayan na nasa harapan ng bahay. Baka kasi may magising pa kapag doon ako sa loob nakipag-usap sa nanay ko. Malia, hindi ka ba talaga dito magpapasko sa atin? Hindi ba pwedeng umuwi ka para magkakasama tayo sa Pasko? Tanong ni Mama. Hindi po dito po ako kay Donna hanggang Pasko. Nakakahiya po sa pamilya ni Donna kung bigla akong aalis. Malamig kong sagot. Pasensya ka na nga pala sa nasabi ko sa iyo noong huling beses tayong nag-usap. Nadala lang ako ng emosyon. Anak, gusto kong sabihin sa iyo na nakikita ko ang sakripisyo mo para sa pamilya natin. Kahit ako ay naaawa na hindi mo nabibili ang mga gusto mo nang dahil sa amin. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Kung sweldo lang ng papa mo ang aasahan natin ay hindi ka kasya, ang sabi pa ni Mama. Naluha ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Ang tagal kong hinintay na sabihin yun ni Mama sa akin. Yung nakikita niya ang sakripisyo ko. Ang sarap lang sa pakiramdam para sa isang anak na malaman at marinig mismo sa bibig ng nanay mo na na-appreciate ka niya. Okay na po yun, Ma. Sorry rin po kung nasagot ko kayo. Hayaan niyo po sa New Year ay nandyan naman ako sa atin. Magkakasama po tayong mag-celebrate ng bagong taon. Turan ko habang pinipigilan ang mapahagulhol. Natuwa ako na nagkaroon ng magandang resulta ang pagsama ko kina Donna, Papa Dudut. Siguro na-realize ni Mama ang point ko nang umalis ako sa bahay. Nakita niya ang sakripisyo ko. Hindi muna ako bumalik sa loob ng bahay dahil nang matapos ang pag-uusap namin ni Mama ay doon ako umiyak ng malala. Pero umiiyak ako sa sobrang saya at sobrang natouch ako sa mga sinabi ni Mama. Alam ko pagbalik ko sa bahay namin ay magiging iba na ang pagtrato nila sa akin. Naniniwala ako na magiging maayos na sa amin ang lahat. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto sa labas ng bahay. Ayoko kasing bumalik sa kwarto na namamaga ang mga mata ko. Baka kasi alaskahin ako ng mga kaibigan ko. Nakaupo lang ako roon, Papa Dudut, nagsa-cellphone. Maya-maya ay may na-feel ako na kakaiba. Yung parang may nakatingin sa akin. Maraming halaman sa harapan ng bahay ni Donna. Madilim doon kasi wala silang ilaw sa labas. Yung poste ng ilaw ay malayo kaya kakaunti lang talaga ang nakikita ko. Luminga-linga ako at may nakita ako naglalakad na tao sa aking kaliwa. Kakaiba siyang maglakad. Hindi normal. Ang bagal ng bawat hakbang niya. Hindi ko siya masyadong makita dahil madilim pero nakikita ko ang bulto ng katawan niya at isa siyang lalaki, Papa Dudut. Pinakatitigan ko talaga ang lalaki habang papalapit siya. Sino po yan? Tanong ko. Wala kasi akong alam na may ganong katangkad na lalaking nakatira sa bahay ni Donna. Kinabahan ako kasi nasa loob siya ng bakuran. Baka magnanakaw o kung ano. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit may kaba ako ay hindi pa rin ako tumayo sa pagkakaupo ko. Mas pinili ko pang tingnan yung lalaki. Curious din akong malaman kung sino siya. Ang ipinagtataka ko lamang habang papalapit siya ay parang hindi ko nakikita ang ulo niya. Nang halos isang di pa na lamang ang layo ng lalaki sa akin ay doon ko na-realize na wala talaga siyang ulo. Kagaya ng sinabi ni Charlie sa itsura ng lalaking nakita niya, ay nakasuot din ang lalaking yon ng parang pangsundalo na sinauna. Pakiramdam ko ay nawala ng laman ang ulo ko. Mabilis akong tumayo bago pa siya makalapit sa akin. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa loob. Halos maihi ako sa sobrang takot. Yun kasi ang unang beses na nakakita ako ng ganon isang multo. Ang nakakatawa pa hindi naman ako naniniwala sa multo. Parang nagpakita talaga siya sa akin dahil sa hindi ako naniniwala. Hindi naman ako ganong kalasing para magkaroon ng ganong imagination.
Isa pa'y kitang-kita ko siya at hindi ko masasabi na dahil yon sa alak o gawa lang ng imagination. Pawisan akong nakarating sa kwarto sa itaas. Nagtaka ang mga kaibigan ko at kung bakit parang takot na takot ako. Hindi na ako nahiya na aminin sa kanila yung katotohanan. Nakita ko sa labas yung lalaking walang ulo. Totoo nga siya. Takot na takot kong sabi. Di naniniwala ka na sa akin. Sabi ko naman sa iyo Anong ginawa niya sa iyo? Buti hindi ka sinapian. Turan pa ni Charlie. Wala naman siyang ginawa. Akala ko lang ay tao siya na papalapit sa akin, tapos nang malapit na siya ay nakita ko na wala siyang ulo. Tugon ko. Sa pagkakataong yon ay naintindihan ko na si Charlie kung bakit after niyang makita yung lalaking walang ulo ay gusto na niyang umuwi. Maging ako ay gusto nang umalis ng bahay ni Donna dahil tatakot na ako na baka makita ko ulit ang lalaking yon, Papa Dudut. Ibang level ang takot na dinala niya sa akin noon. Parang kada pumipikit ako ay nakikita ko siya. Ganon katindi. Bago ko matulog ng gabing yon ay hindi ko kinalimutan ang magdasal. Humingi ako ng proteksyon sa nasa itaas laban sa kung anumang nilalang na nakita ko. Mabilis naman akong nakatulog dahil na rin sa nakainom ako. Ang naging problema lamang ay napanaginipan ko yung lalaki. Hindi ko alam kung ipinakikita ba niya sa akin ang nangyari sa kanya o sadyang sa sobrang pag-iisip ko sa kanya ay napanaginipan ko na siya. Sa panaginip ko ay nasa isang malawak akong bakanting lote. Nakatayo ako sa isang sulok at nakikita ko na may isang matangkad na lalaki na mukhang Amerikano ang sinasakta ng dalawang sundalong Hapon. Binaril siya sa dibdib at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Sa tuwing naaalala ko ang panaginip na yon kahit hanggang ngayon ay hindi ko maiwasan ang hindi kilabutan. Para kasing totoo siya, Papa Dudut. Nang sumunod na araw ay sobrang taas ng lagnat ko. Nagising na ako ng bigat ng pakiramdam. Hindi ko yon sinabi sa mga kaibigan ko kasi nakaplano na kami na maligo ulit sa dagat. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ay sumama pa rin ako sa kanila sa dagat at ayokong hindi kami matuloy nang dahil sa akin. Nandun kasi kami para sulitin ang mga araw na wala kaming pasok sa trabaho. Minsan lang yun mangyari na may isang linggo kaming walang pasok. Napansin ang mga kaibigan ko na parang wala akong gana na mag-swimming at sinabi ko na may hangover pa ako sa inuman namin noong nakarang gabi. Hapon na ulit nang umalis kami sa dagat at umuwi sa bahay ni Donna. That time ay nilalagnat na ako at hindi ko na pinigilan ang sarili ko na sabihin yon sa mga kasama ko. Kanina pa bang masama ang pakiramdam mo? Ang nag-aalalang tanong ni Carla sa akin. Oo, akala ko kaya ko pero tumuloy na sa lagnat. Gaga ka? Dapat nagsasabi ka sa amin, ang sabi pa ni Charlie. Mabuti at may gamot na nakatabi si Donna at pinainom nila yon sa akin matapos naming mag-dinner. Nang sumunod na araw ay patuloy pa rin ako sa pag-inom ng gamot pero hindi humuhupa ang lagnat ko. May isang beses na sumuka ako at talagang hinang-hina na ako noon. Maging ang pamilya ni Donna ay nagwo-worry na sa akin. Siguro iniisip nila na sila ang masisisi kung sakali na may hindi magandang mangyari sa akin dahil nasa bahay nila ako. Hiyang-hiya naman ako ng time na yon kasi imbes na makapagsaya kami ay hindi dahil nagkasakit pa ako. Hanggang sa sinabi ng lola ni Donna na mas maganda kung dalhin ako sa albularyo at baka may nakagalaw sa akin. Ay bakit naman po may gagalaw sa friend namin? Wala naman po kaming kasamang lalaki sa kwarto. Turan pa ni Charlie. Charlie, hindi ganun galaw. Ang nagalaw dito sa amin ay kapag may duwende o kaya engkanto na pinaglalaroan ka. Grabe naman yung utak mo. Ang dumi. Natatawang paliwanag pa ni Donna. Ganung nagalaw lang kasi ang alam ko Biro pa ni Charlie. Pumayag na ako na magpadala sa albularyo. Si Donna at ang nanay niya ang sumama sa akin. Sumakay kami ng tricycle kahit medyo malapit lang yung bahay ng albularyo. Pinausukan ako ng babaeng albularya at tinawas. Kumuha pa siya ng isang maliit na palanggana na may tubig at pinatakan yon ng kandila. Kinilabutan ako nang makita ko ang hugis
na nagawa ng mga patak ng kandila. Lalaki na walang ulo yon. Nakakatuwang ka ng isang kaluluwa. Hindi ito elemento, mukha siyang tao na walang ulo, ang sabi pa ng albularya. Doon ko na ikinuwento ang lahat sa albularyo. Dinasalan ako ng albularya at ang sabi niya ay hindi niya magagarantiya na hindi ko ulit makikita yung lalaki na walang ulo. Pero anya ay wala na akong dapat na ipag-alala dahil meron na akong proteksyon laban sa lalaki. Hindi raw ako nito masasaktan. Kapag nagpakita raw sa akin ay kausapin ko at sabihin na hindi ako natatakot dito. Para sa akin ay mahirap gawin yon, Papa Dudut, lalo na at natatakot ako sa kanya. Hindi naman kasi ako sanay na kumausap sa mga kaluluwa. Yun ang first time na nagkaroon ako ng ganong experience, Papa Dudut. Ilang araw na lamang at alis na kami ni Donna. Nasa utak ko ng time na yon na kapag nakalis na ako roon ay hindi na ako magagambala pa ng lalaking walang ulo. Besperas na noon ang Pasko. Umaga pa lang ay abala na kaming lahat. Kahit bisita kami ay tumutulong pa rin kami. Sumama kami ni Carla sa nanay ni Donna sa pagpunta sa palengke. Sobrang daming tao dahil lahat ay abala sa paghahanda sa Pasko. Okay na ang pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Malaki talaga ang naitulong ng pagpunta namin sa albularya at nagpapasalamat ako kina Donna at sa nanay niya dahil sinamahan nila ako. Pag uwi namin ay tumulong na kami sa pagluluto ng mga pagkain. Nagpahinga kami para kumain ng tanghalian. Pagsapit ng gabi ay ready na ang lahat ng pagkain. Medyo nalungkot ako. Kasi yun ang unang beses na hindi ko makakasama ang pamilya ko sa ganung okasyon. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na babawi ako sa New Year. Napagod kami sa mga ginawa namin sa maghapon kaya naisipan kong umidlip muna 2 oras bago po ang Noche Buena. Ang mga kaibigan ko naman ay hindi feel matulog kaya mag-isa ako sa kwarto ni Donna. Pinatay ko ang ilaw kasi hindi ako nakakatulog ng maliwanag. Habang tulog ako ay nagising ako kasi sobrang lamig. Ang unang pumasok sa utak ko ay baka nakabukas ang bintana. Pagmulat ko ay hindi ako nakagalaw nang makita ko ulit yung lalaking walang ulo. Nasa may paanan ko siya, Papa Dudut. Gusto kong sumigaw pero parang may pumipigil sa akin. Takot na takot ako ng time na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa naalala ko yung sinabi sa akin ng albularya na kakausapin ko yung lalaki kapag nagpakita siya sa akin. Nagdasal muna ako sa isipan at doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sinabi ko sa lalaki na walang ulo na sana'y tigilan na niya ako. Ipinangako ko sa kanya na ipagdadasal ko ang kaluluwa niya. Sa pagkurap ko ay mabilis na nawala ang lalaki. Nanginginig ang buong katawan ko kahit inaantok pa ako ay bumaba na ako at pinilit kong itago sa mga kasama ko ang takot. Nag-decide ako na huwag nang ikwento sa kanila kasi baka masira pang magandang mood sa paghihintay namin para sa Noche Buena. Masaya naming pinagsaluhan ng handa para sa okasyon na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na hindi ako iba sa pamilya ni Donna dahil sa sobrang bait nila. December 27 ay umalis na kami kina Donna. Ang dami pa ngang pabaon na saging at nyog ng nanay niya sa amin. Siyempre hindi namin tinanggihan yon dahil grasya yon at mahal yon sa city. Pag uwi ko sa bahay ay sanalubong ako ni Mama ng mahigpit na yakap. Personal siyang humingi ng tawad sa akin at talagang naiyak ako ng moment na yon. Ang sarap sa pakiramdam na mayakap ng nanay, Papa Dudut. Sobrang saya ako ng time na yon. Alam ko kasi na hindi na ako gaanong ipe-pressure ni Mama na tumulong dahil naiintindihan na nila na may pangangailangan din ako. Simula nang bumalik ako sa amin ay hindi na nagparamdam at nagpakita sa akin yung lalaking walang ulo. Hindi ko alam kung dahil yon sa wala ako sa bahay ni Donna o effective yung ginawa kong pakikipag-usap sa kanya. Ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya hinayaan na may masamang mangyari sa akin at alam ko na nasa tabi ko ang Diyos nung hinarap ko ang takot ko doon sa kaluluwang yon. Ipinagdasal ko rin na sana ay matahimik na ang kaluluwa ng lalaking yon para na rin sa kapayapaan ng pamilya ni Donna. Kasi kahit sabihin na sanay na sila sa presensya ng lalaking walang ulo, ay alam ko na may takot pa rin sila dito, Papa Dudut. Nagmamahal, Malia.
Bawat isa sa atin ay merong kinakatakutan. Normal ito bilang tayo ay tao na nakakaramdam ng iba't ibang klase ng emosyon. Maglalaho ang takot kung sasamahan natin ang pagdarasal at pananampalataya sa ating Diyos. Kung meron tayong pananampalataya na poprotektahan tayo ng ating Diyos ay wala tayong dapat na ikatakot. Makakabuti rin sa atin kung haharapin natin ang ating kinakatakutan dahil sa sandaling mas lalo natin itong iniiwasan ay mas lalo tayo nitong kakainin. Ano man ang iyong kinakatakutan, kung haharapin mo ito ay magsisimula itong maglaho. Tungkol naman sa pagtulong ng anak sa kanyang pamilya, ito ay kaugalian na nating mga Pilipino. Walang mali sa ganitong gawain kung hindi pinupwersa ng isang magulang ang anak sa kayang ibigay ng isang anak. Tandaan natin na ang mga anak ay may sariling buhay at pangangailangan. Hindi dapat nasasakripisyo ang sarili natin kung tayo ay tumutulong. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.